Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang bidyong ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Martes, Pebrero 6, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanatang 7, mga talatang 1 hanggang 13. Nung panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kanyang kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal, pagpupurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Mga katagang namutawi sa bibig ng ating Panginoon noong mga panahon niya, ang mga Pariseo, eskriba at mga tagapagturo ng kautusan ay palaging inaabangan at binabantayan ang kilos at gawa ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Ang isa sa kanilang pinupuna at pinapansin ay ang hindi paghuhugas ng kamay ng kanyang mga alagad bago dumulog ito sa hapag, sapagkat ito po ay tradisyon sa kanila na ang isang tao bago dudulog sa isang hapag, siya man ay bisita o siya man ay nakatira sa isang bahay at kanila ang bahay na iyon, sa bawat kanilang pagdulog sa pagkain, naghuhugas muna ng mga kamay. Naglilinis ika nga. Kaya yun ang pagpuna ng mga critics ng ating Panginoon. Ngunit ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Batid ng Panginoon kung dalisay ang ating pagsamba at pagsunod sa Kanya. Hindi natin maaaring itago ang nilalaman ng ating puso sa Panginoon, at tulad ng isang mabuting kaibigan, nais niya na sumunod tayo sa Kanya bunsod ng pag-ibig. Dapat makita ang pag-ibig na ito sa mga pagkilos at hindi lamang sa mga salitang binibitawan. Ganito kasi yung ugali ng mga Pariseo at mga eskriba. Ang kanilang pagsasagawa ng kanilang mga iniaaral ay sa salita lang. Walang totoo at tunay na pagsasagawa. Kaya nga hindi sila kapakipakinabang sa mga taong kanilang pinaglilingkuran, sa mga taong kanilang tinuturuan, kaya hindi sila epektibo. Sila ay mga mapagkunwari lamang. Mahalaga na alam natin ang mga alituntunin ng Diyos. Importante na sumunod tayo sa kanyang mga aral, higit na malalim at makabuluhan kung ang mga aral na ito ay nababanaag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa. Minsan totoo nagkakaroon tayo ng banal-banalan sa harapan ng Diyos kapag nasa simbahan, sa gawain, sa mga assembly, pero sa pakikipagkapwa at pakikisalamuha, hindi na nakikita yung ating tunay at totoong kabanalan sapagkat hanggang salita lamang.
Anumang winiwika ng dila ay dapat tinatambalan ng mabuting gawa. Kaya nga, kung ano yung ating sinasabi, dapat pinapakinabangan ng mga nakakapakinig yun sapagkat tayo ang unang nagsasagawa. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.